Ano nga? So napakahalaga talaga. Pagka ang mga tao nasa edad na ng 60 pataas, every morning is a big blessing. Buhay. Kasi hindi mo alam. At ang buhay sandali lang po. Nakakalungkot. Pero yun po ang realidad ng buhay. Tayong lahat ay manlalakbay lamang sa mundong ito. We are sojourners of this earth. Okay? At ako po ay natutuwa. Binigyan naman ako ng pagkakataon ng Panginoon at sa inyo po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. So ngayong New Year po, taon, January pa naman yan, ano? At ang tinatalakay natin ngayon, sige po, mamaya, dito po kayo, kadalasan dito na kayo titingin. Kaya paglabas nyo mamaya sa church, nakaganon na kayo. Okay? Ano ngayon yung ating tinatalakay? New Year. Sabay-sabay nga tayo. 1, 2, ready, go. New Year, New Journey, Sinong may panawagan yan? Si Lord. Come. Meron siyang panawagan sa atin. Hali kayo. Sumunod kayo sa akin. Ano? Itong taon na ito, karamihan ang sinusunod, gumagawa ng New Year resolution at talaga namang nilalagay niya lahat doon yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Pero wala pang first quarter. Wala na. Kasi nga, yung sarili ang sinusunod. Pero ang panawagan ni Lord, come. Hali kayo. Sumunod kayo sa akin. Okay? Nung nakaraang mga linggo po ay pinanood ko yung video ng ating pong bishop at tinalakay niya po yung A Walk for Life. Sa buhay na ito, talaga naglalakbay tayo, ano ha? Hindi talaga permanente ang buhay sa mundong ito. Kaya po, sa ating paglalakbay ba, naitatanong nyo sa sarili ninyo kung saan tayo magtatapos? Sabi ko nga, nabanggit ko na sa inyo, ang isang tao, pag umabot ng 70, 25,550 days. Pagka ikaw ay 80, parang 27 or 29 yon. So, ganun lang ang buhay. Napakabilis. Kaya kung 60 years old ka na ngayon, bilangin mo na yung natitira. Lord, meron lang akong 10,000 days. Saan ko kaya gagamitin? Ang malungkot, along the way, iniintay mo yung 60, ikukunin ka na pala ni Lord ng 59. Tapos, wala ka sa Kanya. Ano? Yun ang malungkot. Pero, alam ko naman po, lahat tayo, may sigurado na tayong kalalagyan sa ating Panginoon. Kasi nung sinabi ng Panginoon na, tetelestai, or it is finished doon sa 7 last word, ang ibig lang sabihin noon yung past, present, future. Tapos na. Sabi nga, kapag sa korte daw, ano yung tawag? Naalala nyo ba yon? It is fully served. Kapag naman sa military, ang tawag, battle won. Pinagtagumpayan na. Mga kapatid, ano man ang kalagayan natin, nung sinabi ni Kristo na tapos na ang paghihirap nyo, tapos na ang mga bagay na darating pa sa buhay natin sapagkat pinagtagumpayan na ng Panginoon. Ang pinakamaganda na lamang, kumilala, sumunod, dahil may pagtawag. Come, follow me. Okay? So, sa umagang ito, pamagatan natin ang ating pag-aaralan. Next. Okay? Sabay-sabay nga natin basahin ito. Ito yung ating titignan ngayon. 1, 2, ready, go! Kung saan tayo, sa Tagalog kasi ng lead, mas malalim yung Tagalog eh. Kung saan ba tayo ginigiya ng Diyos? Saan tayo dinadala ng Diyos para sundan siya? Okay? Itong taon 2026, panibagong
paglalakbay. Nung nakaraan, sabi ko nga, ang topic ko nung nakaraan, thanksgiving for the goodness of God. Why? 2025, maraming mga mabibigat na pangyayari. Kung naalala nyo yung O1, imbis na tumama sa atin, umakyat. Salamat sa ginawa niyang Sierra Madre na ang haba ng kilometro, 511 kilometers. Simula sa taas hanggang Mindanao. So ganun po kabuti ang Diyos. Nagkaroon ng baha sa Cebu, nakakaawa naman ang ating mga kapatid, kamag-anak, nawala ng bahay, nawala ng buhay, nawala ng ari-arian. Pero tayo rito, hanggang tuhod lang. Hindi mo pa pagpapasalamat. Naku, baha na naman hanggang tuhod. Doon, dito hanggang tuhod. Doon hanggang bubong Ipagpasalamat sa Panginoon. Kung talagang sumusunod ka sa Diyos, lahat ng bagay, kaya mong ipagpasalamat, mga kapatid. Kaya, maghanda po tayo. Paano ba natin susundan ng Panginoon? Next. How can I follow Christ? Paano natin susundan si Kristo? Naitanong nyo na ba sa sarili nyo yan? Madali kasing magsalita, pero mahirap gumawa. How can I follow Christ? Sunod. Tinagalog ko. Natawa kayong bigla. Paano ko masusunod si Kristo? Napakahalaga na tanong yan sa sarili nyo ngayon, sa atin ngayon. Paano natin masusunod si Kristo? Kaya, mga kapatid, humanda kayo. Yung salitang masunod or sumunod, napakahalaga na maintindihan natin to. Next. Okay. Ito ang pasimula. Sumunod. Iisa-isahin natin. Isa-isa lang iha. Una, yung S. Sumuko. Nakaharang ka kasi. Nalilito ako sa iyo Sumuko sa Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga ang pagsuko sa Panginoon. Dahil kung hindi ka susuko sa Diyos, sarili mo pa rin ang masusunod. Sabi nga, okay, Luke chapter 9:23, and he said to them all, if you want to come with me, you must forget yourself. Take up your cross every day and follow me. Kalimutan natin ang ating sarili. Pero lahat ng tao ngayon, nakatuon sa sarili. Yung mga unat ang buhok, magpapakulot. Yung mga kulot, magpapariban. Walang maintindihan Yung binigyan ka na ng ilong, magpapatangos. Ang masama, peke yung doktor. Imbis na sarat, pumlakda. Ang daming sentro sa buhay. Gusto ko yumaman, kaya lahat ng paraan gagawin ko. Pero anong sabi ng Panginoon? Sabi niya rito, if you want to come with me, you must forget yourself. Take up your cross every day and follow me. Pag sinabing cross, pasanin. Anong ibig sabihin yan? Sa buhay natin, hindi tayo exempted sa mga problema. Pag sinabing Kristiyano, exempted ba sa problema? Hindi. Pero tutulungan tayo. Kaya nga yung Matthew chapter 11:28, lumapit kayo sa aking mga napapagal at lubhang nabibigatan at kayo'y aking pagpapahingahin. Na-quote ni Bishop yun. Tapos ang sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamatok. Kasi ang aking pamatok ay magaan. My burden is light. Your burden is light. Mga kapatid, ang ibig lang sabihin niyan, may katulong tayo. Ang Diyos. Sa buhay natin, ano man ang nangyayari, alam ng Diyos ang pinakamabuti. Okay? Next.
Anong susunod yan? Yung umugnay sa Kanya araw-araw. Kung naaalala nyo yung John 15, patungkol po yun sa Panginoon at sa atin. At ang sabi, ang pahimakas doon ng Panginoon, siya yung puno ng ubas, tayo yung mga sanga. Kaya sabi sa verse 4, remain united in me, and I will remain united in you. A branch cannot bear fruit by itself. It can do so only if it remains in the vine. In the same way, you cannot bear fruits unless you remain in me. I am the vine, and you are what? The branches. Those who remain in me, and I in them, will bear much fruit, for you cannot do nothing without me. Mga kapatid, kahit anong sikap natin, kaya maraming tao, walang panahon sa Diyos, kahit na linggo, nagtatrabaho, pero kulang pa rin. Bakit kaya? Kung kailan ka nag-overtime, dami mong kinita, nagkasakit naman yung anak mo. Ang dami mong bayarin. Samantalang kung ikaw, binibigyan mo ng panahon ng Diyos, minsan yung mga bagay na yan nawawala. Kaya napakahalaga yung salitang umugnay sa Kanya araw-araw. Every day. Meron kasing mga Kristiyano na linggo lamang. Pag Lunes, Lord, ako. Pag Lunes, Lord, ako. Hanggang Biyernes. Pag Sabado kasi, prayer meeting, sa'yo uli ako, Lord. Kaya natutuwa ako, nakamonitor ako, every time na nagtuturo ang ating bishop, nandiyan kayo. Bakit umuugnay tayo? Most especially, yung mga sinasabing solitude moment. Solitude. Pag sinabing solitude, yung tahimik na tahimik. Kaya yung ating bishop, nagugulantang ako, alas 12, alauna. Alam mo naman po, hindi naman ito natutulog. Nagpe-pray. Kumukonek. Hindi para sa kanyang sarili lamang, kundi para sa kanyang kawan na ibinigay sa kanya ng Panginoon yon, ng Panginoon. Ikaw at ako yon. Palakpakan naman natin ang ating bishop. Everyday yan. Tanong, tayo everyday ba? Pastor, pagka medyo nagkakaproblema ako, tumatawag ako, okay Lord. Pag okay lang Pastor. Kaya dapat umugnay tayo. Sunod. Mga kapatid, ano ang sunod? M. Mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Mamuhay ayon sa salita ng Diyos. If you love me, you will obey my commandments. Tanong. Ang sagot. Kaya nga ang tanong niya sino ba tinanong? Si Pedro ba tinanong pinsan? Mahal mo ba ako? Pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang 3 times na tinanong eh. Ang tanong ko ngayon sa atin, mahal ba natin ang Diyos? Huwag niyo na akong sagutin. Kayo na lang. Kung mahal natin ang Diyos, susunod tayo sa Kanyang mga utos. Yun pa ang sinabi, mga kapatid. Sa Psalms 119:105, pinakamahabang mga bersikulo at pinakamaraming chapter, ang sabi, Your word is a lamp to guide me and a light for my path. Okay? Kaya ang Diyos, inaalalayan tayo. Inalalayan po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Salamat. Malapit na mabuo. Introduction. Bigyan niyo ako ngayon ng pagkakataon. Ano ha? Hahaba-habaan natin para may maintindihan tayo. Baka sa dami naman, wala na kayo maintindihan. Pero ang tanong, malinaw ba yan? Malinaw. Yung mga may notebook, salamat. Kasi ang sabi nga nung isang author, daig ng pinakamalabong tinta ng ballpen
ang pinakamatalim na isip ng tao sapagkat ilang minuto lang, ilang oras lang, wala na yan. Pero pag nakasulat, hanggang nandyan yan, nakasulat, mababasa. Alright? Sumunod! Iuli, unahin ang kaharian ng Diyos. Kabisado nyo na yan eh. Tanong, ginagawa ba natin? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano pa ang nakasunod doon? And all. Hindi sinabing, and some of these will, add to you. Ang sabi, napakaliwanag, but seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ibibigay ng Diyos kapag inuna natin ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, hindi ako may sabi niyan. Si Lord. Kaya dapat makita natin yan sa buhay natin. Next. And nagbabago ng isip. Nadikit pala ron. Nagbabago ng isip at puso. Ano yon? Romans 12:2 and Psalms 51, 51:10. Anong sabi ng Romans? Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Magbago na ng isip. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sa Psalms 51:10, ang sabi ng manunulat nito, created me a clean heart, O God, and renewed the spirit within me. Okay? Iyon yung pinakamaganda, nagbabago ang Diyos ng buhay. Kaya maraming mga luko-luko, maraming mga hindi ka pa kapani-paniwala. Isa na si Pastor Bal, noong araw, nambubugbog to eh. Ngayon, nambubugbog pa rin ng salita ng Diyos sa kalye. Ganon po eh, nagbabago ang Diyos eh. Hindi nyo po na itatanong yung inyo pong pastor kung saan ang galing, wala akong pagmamalaki. Kasi nga, Romans 3:23, mga kapatid, kung naikwento na ni Bishop yung buhay niya, yung buhay ko, hindi nyo alam eh. Mas masahol po ako dyan. Hindi nyo ba alam na ako, lumit na ako ngayon, dati macho ako eh. Macho. Bouncer ako ng isang beer house. At lahat ng bago. Bago talaga sila. Mga kapatid, ang dami kong mga sabi ko nga sa asawa ko nung nag-uusap kami. Sabi niya, darling, ako bang una sa'yo? Hindi. Pang 25 ka na. Ganun po. Tingnan mo yung nakakatuwa talaga ang Panginoon eh. Sa aming pamilya, kung bakit kaming dalawa ay pinaka-black sheep. Kami pang ginawang pastor. Napakabuti talaga ng Panginoon. Nagbabago ng puso, nagbabago ng isip, nagbabago ng pagkatao ng isang tao. Amen. Salamat sa grasya ng Diyos. Wala akong pagmamalaki sa inyo mga kapatid. Ako ay nabubuhay lamang sa habag ng Diyos. Kaya salamat, ginagamit ko na yung buhay ko. Kasi ang pattern ko, malakas ang loob ko. Kasi yung magnanakaw, yung masamang taong nakabitin doon, na isa nakasama ni Kristo, na ang sabi niya lang, Panginoon, alalahanin mo naman ako pag nandun ka na sa paraiso. Eh, sa talambuhay mo, walang ginawang kabutihan yata eh. Kaya nga ibinitay sa selya elektrika eh. Pero anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, ipagsasama kita. Ikaw na makasalanan, ako na makasalanan. Kung susunod ka kay Kristo, pupunta ka sa buhay na walang hanggan. Next! Diyan pa lang ako, Pastor, Bishop. Oo! Ang pagsunod kay Kristo ay may hirap at sakripisyo. Ephesians chapter 2, verse 8, and John 10:27. Ano ang nakatala dyan? And being found in appearance as a man,
He humbled himself and became obedient to death, even death to the cross. May sakripisyo, mga kapatid. Ang unang nagpakita, si Kristo. Wala namang kasalanan yung tao. Pero dahil sa kasalanan natin, sumunod siya hanggang sa kamatayan. Kamatayan sa cross. Mga kapatid, yung sinasabi kong kwento noon, na kanta, na I have decided to follow Jesus, ang nasa likod noon, mga Indianong pamilya. Pinana yung dalawang anak dahil ayaw talikdan ang kanilang pananampalataya. I have decided to follow Jesus. Kinakanta natin yan. Decide. Pero hindi natin alam ang kwento. Ngayon, inulit uli para maligtas ang kanilang buhay. Pinana yung asawa dahil ayaw sumunod sa kanila. Kay Kristo lang sumunod. Finally, pati yung asawa, yung lalaki, nung ayaw niyang sumunod, sabi niya, I have decided to follow Jesus. Kaya pag kinakanta natin ang isang kanta na meron tayong kaalaman, lalo na yung Book of Psalms, na maraming ginawa ang Diyos, Tagalog? Mas mananamnamin mo, mas maintindihan mo na hindi lamang ito lyrics, hindi lamang ito may melody, kundi ito ay may meaning sa buhay natin. Kaya, mga kapatid, napakahalaga na tayo na sumusunod kay Kristo, hindi puro sarap. May hirap talaga. Huwag ka na lumayo. Nung panahon namin, galit sa amin ang mga magulang namin. Bakit kami nag-born again? Hirap. Yung mga may asawa, ayaw nung asawa, hirap. Pero nagpapatuloy pa rin. And eventually, ang buong pamilya ay naligtas dahil isa ay pinangako ng Panginoon. Acts chapter 16:31. Kung maliligtas ka, ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Mga kapatid, may sakripisyo sa ating Panginoon. Okay? Sa 27 ng John, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Mga kapatid, kung tayo talagang tagasunod ni Kristo, tayo ay makikinig kay Kristo. And last, letter D, dalhin ang pag-ibig ni Kristo sa iba. Diyan, nandyan lang yan. Basahin nyo. Ate, natawa ka? Diyan, nandyan lang yan. Okay? John 13:34. Ano po ang sinasabi diyan, mga kapatid? Ang sinasabi diyan, makikilala tayo na tagasunod ni Kristo. Again, sino may Bible? Basa. Tulungan mo ko, ate. Okay. John 13:34 and 35. Lakasan mo, ate, yung parang talagang dinig ng dinig nila, ha? Okay? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Yun. Kung kayo minamahal, kaya hindi naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y ang mga alagad ko. Sa ibang salin, kayo'y mga tagasunod ko. Okay? Mga kapatid, ngayong taon, ito yung ating guide. Paano tayo sumunod sa ating Panginoon? Tanong, madali ba? Hindi. Ang isang bagay, kapag hindi mo ginawa, napakahirap. Pero along the way, kapag ginawa mo, hindi mo namalayan, nasunod mo na pala. Kaya, nire-recommend na po natin, paano tayo susunod kay Kristo, iyon yun. Sana naitala nyo yan para meron tayong guide. Tuloy natin. Next. Ayan. Ito ulit ang tanong. Saan ba tayo ginigiyan ng Diyos
para sumunod sa Kanya ngayong 2026. Meron na tayong guide na sumunod. Pero may 4 na rekomendasyon pa rito na dapat nating makita. Next. Yung sinasabi nga ng Proverbs 16:9, Proverbs 3, 5, and 6. Ang sabi diyan, in his heart, a man's plan, his course, but the Lord, hindi ko makita, determine his step. 3:5, next, trust in the Lord with all your heart and lean on not your own understanding. 6, in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Mga kapatid, iyon ang pinaka-biblical foundation ng ating pagsunod kung saan tayo ay ginigiya ng Diyos. Isanggunin natin sa Diyos. Marami man tayong plano, dagdagan natin yan. Sabi nga ng Proverbs 19:21, there are so many plans in man's heart, but it is the Lord purpose prevail. Kahit ano pa ang pagpaplano natin, kung ano talaga ang direksyon ng Diyos sa buhay mo, mangyayari at mangyayari. Kaya ang mahalaga, importante. Sumunod tayo sa Panginoon. Next! Tagalugin natin. Number 1 yan. Number 1. Sa isang linggo, gusto ko matanggal na to. Nahihilo ako nagkagalo. Alright. Ang Diyos ang nagtatatag ng ating mga hakbang. Uulitin ko. Ang Diyos ang nagtatatag ng ating mga hakbang. Ibinasa na natin kanina pero ulitin natin. Anong sabi diyan? Kawikaan, ang puso ng tao ang nagbabalak ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtatatag ng kanyang hakbang. Nakuha niyo yun? Plano tayo ng plano, pero kahit anong plano natin. Kamukha ko po, sa bagay ako'y naging konsyel talaga ng bayan. Pinipilit ko yung sarili ko na maglingkod, pero nung nakaraang eleksyon, talo po ako. Pero pag nagsalita ang tao, si pastor, magaling yan, mahusay yan, hanggang doon lang. Pagdating sa butuhan, wala yung pangalan ko. Kasi wala akong binigay. Kasi uso sa amin, pag konsihal, 300, 400, 500. Ibibigyan ko ba naman yung 75,000 na tao? Bakit pa ako humabol? Kaya, nung hindi ako binoto, okay lang naman sa akin. Napakarami kong plano, pero yung hakbang ko, ang Diyos pa rin. If you are a pastor, hanggang sa huli, you are a pastor. Kaya, pinaglilingkuran ko pa rin ng Panginoon. Amen? Next. Tungkulin ng tao ang magplano. Ngunit ang Diyos ay ang may huling direksyon. O, tignan nyo. Tama lang na magplano tayo. Ang tanong, sinasangguni ba natin yung plano natin kay Lord? Tanong, huwag nyo na akong sagutin. Kayo nakakalam nun. Sa mga plano ba natin, kasama si Lord? Dahil ang sabi diyan, tungkulin ng tao ang magplano, ngunit ang Diyos ang may huling direksyon. O, binanggit ko na kanina eh. There are so many plans in man's heart, but it is the Lord purpose prevail. Proverbs 19:21. Wala dyan. Next! Kawikaan. Nabasa natin kanina. 3:5-6. Ang pagtitiwala sa Panginoon ay nangangahulugan ng pagsuko. Kanina, ang sinabi ko kanina agad yung salitang pagsuko. Sumuko sa Diyos. Sumuko ng sariling unawa. Ano ba yan? Magsuko ng sariling unawa. Kasi huwag tayong manangan sa gagaling natin. Kay Lord, hindi lamang sa paghingi ng basbas. Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na itong gagawin ko. Okay? Alam ko kasi dito ako magiging maayos. Okay? Hingin din natin yung basbas ni Lord. Mga kapatid. Next. Dapat nating makita. Katotohanan ng spiritual. Ilagay natin.
Ang tamang pagsisimula ng taon ay ang pagsuko ng ating mga plano sa direksyon ng Diyos. Ginawa na ba natin to? Baka pwede na kayo magsimula ngayon. Isulat nyo na yung gusto nyo mga mangyari. Tapos, Lord, ito ba kalooban mo to, Panginoon? Ipag-pray mo. Pag nagpe-pray po tayo, may tatlong bagay na tayong dapat i-consider kapag may hiningi tayo sa Diyos. Like ko itong binabanggit. Kapag nag-pray ka at meron kang peace of mind, isang indication na ayos yung pinaplano mo. Pangalawang indikasyon, kapag nananalangin ka, hindi ka lang may peace of mind, meron kang joy. Meron kang kagalakan. Pangatlo, sa paghingi mo sa Panginoon, ito ang pinaka-critical. Kung umaayon ang circumstansya. Dahil marami tayong pinaplano minsan, bakit? Kamukhaan lang po yung isang naligtas na hindi nakasakay ng eroplano, galit na galit pa sa traffic. Yung pala, dinedelay ni Lord. Bakit madidelay ni Lord? Para ma-spare yung buhay niya. Eh kung walang traffic, dire-diretso siya sa airport, dire-diretso siya, hukay. Kaya huwag kayong nagagalit. Lord, ang ganda pa naman ng plano ko, Lord. Hindi mo naman tinupad eh. Yung pala, may mas magandang plano si Lord. Not my will, but your will. O, ano nangyayari sa tao ngayon? Lord, basta ito gusto ko. Nung hindi masunod, ayoko na nga magsimba. Ganyan ang tao. Real talk. Kasama ako. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon. Next, yan yung una. 4 lang naman po yan. Hamon para sa atin. Ano ba yung hamon dito? Pupunta na naman ako dito kasi itong ano to eh. Ang mga plano ko ba sa 2026 ay isinusuko o ipinapakita ko lamang sa Diyos? Kasi gagawa ka ng resolusyon. Oh Lord, ito mga resolusyon ko. Tanong, sinusuko mo ba talaga kay Lord yung buhay mo? Lord, hindi na ako inom ng konti. Container na. Lord, hindi na ako mag-golf. Ano ba yung golf? Golf. Lord, ayoko na maging tambutso. Kayo nakakalam yan. Bahala na po mag-deal sa inyo si Lord. Isinusuko ba natin o ipinapakita lang natin kay Lord? Tanong yan. Next. Ang pagsunod kay Kristo ay pagtitiwala kahit hindi malinaw ang daan. Pwede ba yun? Sino may alam ng kanta? Sabi po nung kanta, napakaganda. Yung trust his heart. Alam niyo ba yon? Hanapin natin yung kantang yon. Ang sabi nung isang doon sa chorus na, God is too wide to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you cannot trace his hand, trust his heart. Alam mo yung kapatid? Kantahin mo nga kapatid. Kaya ba kantahin yun? Ha? Ang ganda mong kantang yun. May dating yun. Kapag may dating, tandaan nyo, may datong. Tinatama tayo ng Panginoon. Ang pagsunod kay Kristo ay pagtitiwala kahit hindi malinaw ang daan. Sa buhay natin, may mga pangit na pangyayari. Tayo ay nagmumurmur, tayo ay reklamo ng reklamo, pero ang mahalaga pala sa dulo, pinapaayos lang ng Diyos ang buhay natin para maging mas maganda ang kinabukasan natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ulitin ko yung kanta. Sabi nung kanta, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, kung di natin nauunawaan,
When you don't see His Son, His plan, hindi natin nakikita ang kanyang plano. When you can't trace His Son, hindi nyo maapuhap, sa Tagalog na iba, ang gustong mangyari ng Diyos, magtiwala tayo sa puso ng Diyos kahit kailan hindi nagbabago ang pangako ng Diyos na parito ako para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga, ikiklaim nyo lang yung mga salita ng Diyos. Kabisado naman natin eh. Jeremiah 29:11. Babanggitin din mamaya iyan. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. To give you hope in the future. Kaya, mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Next. Pangalawa na dapat nating maintindihan ngayong taon, ang bagong taon ay nangangailangan ng muling pagtutuwid ng puso. Okay? Ang bagong taon ay nangangailangan ng muling pagtutuwid ng puso. Ayun na nga, Mateo 6:33, binasa na kanina. Ang paghahanap muna sa kaharian ng Diyos ay pagbabago ng prioridad, hindi dagdag gawain lamang. Kaya kung may mga ginagawa rito sa church natin at sa tingin nyo makakadagdag sa inyo, go ahead. Lalo na ngayon, napakasipag magturo ng ating bishop, ng ating pastor. Pagsamantalahan natin siya. Pag nandito, samantalahin nyo siya. Pagsamantalahan nyo siya. Kasi talagang, alam nyo po, sa totoo lang ako, believe yan pag nagturo. Kasi teacher yan eh. Ano ha? Sino po ang teacher? Si ma'am. Teacher daw eh. Teacher po kayo ma'am? Opo. Oh yes. O dinadagdagan tayo ng mga teacher. Bakit? For what reason? Para lalong ma-edify ang body of Christ. So, hindi nagkukulang ang Diyos sa iglesia. Kasi sinabi nga ng 1 Peter 4:10, lahat ay may mga kaloob at ang bawat isa ay may kaloob. Bawat ang kaloob na yan magamit para sa iba. Kaya kung ikaw, meron kang kaloob, huwag mo itago. Gamitin mo. Next. Awit 39:23 and 24. Ano ang sabi niyan? Awit. O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. 24. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Tingnan mo nga. Merong kanta nito eh. Hindi ko lang matandaan yung kantang yan eh. Mga kapatid, ang pangangailangan natin ngayon ay muling maituwid yung ating puso. Kaya yun, siyasatin, magpasiyasa tayo sa Diyos. Napakalinaw niyan. Next. O yan, nabanggit ko na kanina. Di ba? Kaya, bago ituro, yung 39:23 and 24, bago ituro ng Diyos, ang hinaharap, sinusuri niya muna ang ating puso. Alam ng Diyos yan eh. Kasi ang Diyos, all-knowing God, omniscient God. Yan yung kanyang isang attribute, omniscient God, all-knowing God. Kaya napakahalaga niyan. Jeremiah 29:11, alam nyo na yung sinabi ko na kanina. Pero anong nakalagay dyan? Ang mga plano ng Diyos ay puno ng pag-asa. Hello? May pag-asa ba tayo sa Diyos? Pag-asa, ngunit matutupad lamang sa pamamagitan ng pagsunod. Inuulit-ulit yung pagsunod. Kasi nga, ang ating tema, come, follow me. Sumunod, pagsunod, sumuko. Ayun Ang susi, nung ating pinag-aaralan ngayon, pinakamalaking porsyento, pagsunod. Kapag hindi ka sumunod, sagu-sagunod ang problema mo. Okay? Malinaw na? Naintindihan na po? Next.
Katotohanan espiritual. Anong katotohanan nating makikita diyan? Ang mga pangako ng Diyos ay para sa mga handang masuri at maituwid ng Diyos. Susi yun. Handa ba tayo magpasuri at magpatuwid sa Diyos? Ako lang ang susunod. 1, 2, ready, go. Handa ba tayo na magpasuri at magpatuwid sa Diyos? Yes. Salamat po sa inyong lahat. Kayo na po at ang Diyos ang nakakalam niyan kung gagawin natin. Next. Hamon para sa atin. Ano yung hamon? Ano ang kailangang baguhin ng Diyos sa aking mga prioridad ngayong taon? May checklist ba kayo? Tingnan nyo. Baka yung iba dyan wag muna, Lord. Okay? Salamat sa Diyos na ipaunawa sa atin to, mga kapatid. Kasi, ano ba yung mga prioridad? Minsan wala yun sa plano ng Diyos. Gusto mo lang pala. Next! May mga ugali sa loobin o direksyon na ba kailangan kong bitiwan? Kayo uli ang nakakaalam yan. Ugali. Anong ugali ang meron na dapat nang bitiwan? Lord, masyado akong madaling magalit. Gusto ko nang bitiwan, Lord. Paano ba ang gagawin ko? Manalangin ka. Lord, yung sa loobin ko sa mga kapatid, hindi man na ako pinapansin. Sa susunod na linggo, hindi na ako attend yan. Tanggalin. Yung direksyon mo, saan ba papunta? Papuntang Quiapo o papuntang Divisoria? O papunta sa langit? May mga kailangan bang bitiwan sa ginagawa mo, mga kapatid? Next! Malapit na pong matapos. Pangatlo, kanina yung salitang sumunod guide. Pero ito yung mga rekomendasyon natin. Ang pagsunod kay Kristo ay pagtutuon ng mga bagay na nasa itaas. Okay? Next. Colossians chapter 3, 1 and 2. Ang sabi rito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Pangalawa, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga panlupa. Pero mga kapatid, real talk, saan inuubos ng tao ang kanilang buhay? Tignan mo yung mayayaman, payaman ng payaman ng payaman ng payaman. Hindi ko sinabing masama yon. Pero kung doon na lang nakatuon, kawawa ka naman. Dahil ang buhay, sabi niya nga, makamtan ko man ang buong mundo. Ano ha? Di ba may kantang ganon? Ngunit kulang naman sa pagbasa ng banal na kasulatan. Lahat ng iyay pawang walang kabuluhan. Makamtan mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Lahat ng iyay pawang walang kabuluhan. Kaya marami. Merong mayayaman Tingnan mo, ipinamana yung kanyang ari-arian sa hayop na alaga niya. Merong ganun? Yung iba, sinuwerte yung mga Pilipinang nag-aalaga, pinamanahan ng milyon-milyon. Tingnan niyo, bakit? Ang investment, napakahalaga. Wag na matatamaan yung Generation Alpha. Yung mga millennial. Ang mga millennial ngayon sa Generation Alpha, ang ginagawa, invest now, enjoy now. Bakit ko sinabing ganon? Nung araw bago ka pa makarating ng Quiapo, magpapaalam ka ng katakot-takot sa nanay mo at sa tatay mo. Pero ngayon, magpapaalam na sa'yo nasa Hong Kong nag-aalmusal. Maya-maya nasa Korea nanananghalian.
Maya-maya, nasa Japan, naghahapunan. Kaya eh. Kaya mga bata ngayon, totoo yun. Yung sinasabing Generation Alpha, madaling kumita ngayon. Order dito, order doon. Pipicture ang plak-plak. Sarap. Diba? Tapos travel. Ang tawag doon, invest now, enjoy now. Masama ba? Hindi. Okay yan. Yung mga generation namin, nila Bishop at ni Bal, isasama ko na ito. Ano ba yun? Baby boomers. Yung mga 1960s. Ang mga kabataan ng mga panahon na yon, dahil mahirap ang buhay, ang ginagawa ng mga kabataan na naging maunlad ang mga buhay, invest now, enjoy tomorrow. Ano ang ibig sabihin? Yung mga kabataan noon, maging mga nag-iimpok. Ngayon, kumita, gasta na. Kikita na naman uli. Pero yung mga kami, kumita na, ayaw gumasta. Kasi para may kinabukasan. Pero ang pinakamagandang investment, lalo na sa mga Kristiyano, invest now, enjoy eternity. Bakit sinabing invest now, enjoy eternity? Ituon natin ang ating mga isip, ang ating mga plano sa plano ng Diyos, sapagkat ang sabi ng Panginoon, tayo ay mag-invest para sa ating kapwa. Kung nag-i-invest tayo sa Diyos, dapat mag-invest din tayo sa ating kapwa para maging kapwa. Di ba? Eh ano sinabi niya sa bagong tipan? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong lakas mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi ba investment yan? Ang mag-invest ka ng time, ng panahon, ng talent sa Panginoon at sa ating kapwa. Ngayon, saan nag-i-invest ang tao? Ang daming pinag-i-investan ng tao ngayon, puro material things. Masama ba? Hindi. Pero dapat nating bigyan ang makalangit na bayan. Dahil ngayon pa lamang nangako na ang Diyos. John 14, 1-3. Kung hindi magkagayon, pupunta ako sa Ama, ipaghahanda ko kayo ng matitirahan, at kung okay na, babalik ako, ipagsasama ko kayo doon sa mansyon na ginawa ng ating Panginoon. Yan yung pinagsasama kita natin dito. Kaya linggo-linggo kayong naririto, kahit Merkules, Biyernes, Martikules. Hello! Nandiyan ba kayo? Amen. Tayo ba ay susunod kay Kristo? Amen po, Pastor. Hindi may sigaw. Amen po, Pastor. Kasama ako! Mga kapatid, tuloy! Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang damdamin, kundi araw-araw na pamumuhay na nakahanay sa Kanya. Woo! Hallelujah, Lord Jesus. Nabubuo lang naman sa tatlo yan eh. Paulit-ulit lang to. Pinapaganda lang. Magbasa ka ng Biblia. Manalangin ka. Sumamba ka. Yan lang ang kabuuan yan eh. Pero tatlo lang yan. Hindi natin masunod minsan. Kaya nga sa Old Testament, pinapaliwanag ko, the book of law from Genesis to Malachi, it is a book of law. Yung mga leader noon, imbis na paikliin yung batas, pinapalawak. Kaya nga yung 10 utos noong unang panahon ni Moises, sa bagong tipan, kung babasahin nyo, 2 na lamang yung binanggit ko kanina. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong lakas, at ibigin mo yung... Yun lang yun. Tingnan mo ha. Kaya kapag ang simbahan, pinapahirapan ka, magtanong ka. Dahil ang simbahan, ito yung lugar na kung saan tayong mga mahihina, mga makasalanan, tayo ay inaalagaan, pinapalakas, pinapagaan ng buhay. Pero pag napunta ka rito at bumigat ang buhay mo, magtanong ka. Kailangan sumamba ka! Kailangan ganito ka! Kailangan ganun ka! Wala ka nang magawa sa buhay mo. Yun na lang ginagawa mo, hirap na hirap ka na. Sa bagay totoo, ang manalangin,
mahirap gumising na madaling araw. Pero ang ating bishop, sanay na sanay na. Okay? Magbasa, lalong hirap na hirap ang matatanda. Kaya nga ngayon marami nang na-invento ngayon. Bubuksan nyo na lang yung cellphone nyo. Merong audio. Ano ha? Gusto nyo yung Genesis? Pindutin mong ganyan. Makikinig ka na lang, kukuya-kuya-kuy ka pang ganun, no? Hallelujah, praise God. Uy, ang ganda. Hindi ka na nagbabasa kahit hindi ka marunong bumasa eh. Narinig mo. Nababasa mo ba yan? Hindi po, pastor eh. Bakit? Hindi po ako marunong bumasa. Ay, di merong paraan si Lord. Hindi ka marunong bumasa, may tainga ka naman. Tingnan mo po ha, paano pinapadali ang buhay. Kaya wag niyo sinisisi na problema yung mga bagong nangyayari ngayon. Pagpasalamat nyo lahat. Nung araw, bago ka makapanood ng TV, lalakad ka ng 1 kilometro, sisilip ka sa bintana, bubuksan yung malaking frigidaire. Ganun kasi noon nung araw. Pipihiting ganun. At ang labas, Ramon Zamora. Tapos yung may-aring masungit na anak, sinarado ang bintana, uwi ka na, malungkot. Pero ngayon, mga kapatid, cellphone na cellphone pa lang, may Netflix at kung ano-ano pang mga kamaritisan ang pwede mong tignan. Oy, si ganito pala, oy, ang dami mo nang ipagpasalamat mo sa Diyos, hindi ka nalalakad ng 1 kilometro. Sasabihin mo pa, oy, ang cellphone ko, ganito lang, gusto ko yung, ano ba yung pinakamahal ngayon, ma'am? Na cellphone. Yung tiga 150,000. Ano yun? Pro Max 17. Samsung lang ako, hanggang 8,000 lang ako. Tama na ito. Ang mahalaga, meron kang nababasa, natatawagan ka, okay? Nakaka-browse ka rin ng mga konting mga balita, flood control, na kung saan napupunta si flood control, hindi na makontrol ngayon kung saan na napunto. Diba, mga kapatid? Next! Baka humaba pa na humaba. Katotohanan ng spiritual. Hindi natin masusunod si Kristo kung ang ating isipan ay nakagapos sa mga makamundong bagay. Hello? Hindi talaga natin masusunod yan kapag nakatuon lang tayo rito sa mundong to. Kasi kabaliktaran sa Diyos at sa tao. Kasi ang tao, to see is to believe. Alright? Ulitin natin. Ang tao, to see is to believe. Pero sa Diyos, believe and then you will see. So napakahalaga na magtiwala tayo sa Diyos. Kapag hindi tayo nakagapo sa mga makamundong bagay, tandaan nyo, nasusunod natin si Kristo. Amen? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Malapit na matapos. Huwag kayong mag-alala. Alright. Next. Hamon. Sabay-sabay natin basahin na. 1. Okay? 1, 2, ready, go! Oh, kayo rin na sumagot niyan. Saan ba nakatuon? Hindi ko na kaya sagutin yan. Pangalawa, basa uli. 1, 2, ready, go! Oh, nakatanaw ba tayo doon sa mga walang hanggang pananaw? O pa hanggang dito lang sa lupa? Kasi ang lagi natin pinopromote. Nung ako'y kumilala kay Kristo, ako'y may buhay na walang hanggan. Nandun ka na ba? Wala pa. Naglalakad ka pa lang. Papunta ka pa lang doon. Kung nag-aapura ka naman, sige, magpasagasa ka na dyan sa NLEX. Mga kapatid, biro lang yon, huwag niyong gagawin yon. Mga kapatid, next, panghuli na dapat nating makita. Pang-apat, ang Diyos ay nagbibigay lakas sa mga naghihintay at sumusunod sa Kanya. Isaiah 40:31. Isaiah 40:31. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y natutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi maghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Salamat po, si Nanay
Nanay Florentina, minsan dinaanan ko ron. Doon, malayo pa eh. Nanay! Halina po kayo. Sige lang, pastor. Paglakad lang ko, pastor. Aba, talaga sabi ko matatag pa si nanay. Hallelujah. Ano? Kapag ikaw ay excited, kapag ikaw ay binibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, may sigla. Pero pag yung mabigat ang damdamin mo, wala kang tunay na pagsunod, mabigat. Tandaan niyo po yan. Hindi ako nagbibiro. Next! Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pakikipaglakad sa Diyos. Hindi sa sariling kakayanan. Dapat lagi nating kasabay si Lord. Nabanggit din ng ating bishop noon, yung higit pa raw ang Diyos sa atin, yung footprint in the sun, na nung isang paris na lamang, binuhat ka na pala. Pero ang totoo, ang sabi ng Lord, I am with you always to the very end of this earth, of this world. Doon pa lamang alam na natin na kasama natin ang Diyos. Kaya nga may kantang, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ano, di ba ganon? Ako'y nangangamba. Baka ganon ang ating isip. Mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Ano implication yan? Kahit maraming problema, makakaahon ka dahil kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa apoy, pinopurify. Kung may mga mainit, mahirap sa buhay natin, malalagpasan natin yan dahil kasama natin ang Diyos. Hanggang makarating tayo doon sa papuntang walang hanggan. Ang tunay na lakas, nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, tanda natin. Next. Katotohanan ng spiritual. Maaring mahaba ang paglalakbay. Ngunit ang mga sumusunod sa Diyos ay hindi mapapagod sa espiritu. Ayan. Kaya ginagawa nyo yan. Diba? Napapagod na bang espiritu nyo? O hindi, wag nyo na rin ako sagutin. Kayo nakakaalam yan. Mga kapatid. Hindi mapapagod ang espiritu. Totoo namang mahaba ang paglalakbay. Yung maglakad ka lang ng 2 kilometro, mahaba na eh. Yung buhay mo pa kaya? Kung tatagal ka rito ng 85 anyos, kung gusto mo makatanggap ng 100,000, 100 years, pero meron kang centenarian benefit, sabagay, nanay, 80 ka na ba, nay? Nay, ilan taon ka na? Ha? 68. Mahaba-haba pa. Pag umabot kayo ng 80, may 10,000 kayo, hindi sa akin, sa gobyerno. Pag umabot kayo ng ilan ba taon yan? Ilan ba? 90, ano? O, pag abot naman ng 90, another 10 ulit, ano? O, and then, parang, hindi ba 85? Parang 80, 85, 90, 95. Kaya 40,000. Pag inabot mong 100 ay, sigurado, hindi mo na kaya kumain sa McDonald's. Enjoy na natin, di ba? Amen? Masarap sumunod sa Diyos. Tuloy po natin. Hamon para sa atin uli. 1, 2, ready, go! Tatakbo ba ako na nauna sa Diyos o wala ka kasama sa amin? Maliwanag yan. Kayo na lang ang sumagot. Tatakbo ba tayo sa mundong ito na mauna sa Diyos o lalakad na kasama niya? Kaninong lakas ang aking pinagtitiwalaan ngayong taon? Lakas ba ng mga politiko? Lakas ba ng mga negosyante? Lakas ba ng mga kamag-anak ko? Lakas ba ng tatay ko? Hindi masama. Lakas ba ng nanay ko, ng mga kapatid ko, ng kapatiran, ng pastor? Pero, ang tanong dyan, kaninong lakas ang aking pinagtitiwalaan ngayong taon? Mga kapatid, rekomendasyon. Sumanda lang tayo sa lakas ng ating Panginoon. Makakatawid ulit tayo sa taong 2026. Palakpakan natin ang Panginoon. Matatapos na po. Matatapos na. Next. Okay. Ang paanyaya ng 2026, halika,
sumunod ka sa akin. Eto, next. Hindi ipinangako ng Diyos ang madaling daan, ngunit ipinangako niya ang kanyang presensya at patnubay. Uulitin ko, kahit saan ka magpunta, kasama natin ang Diyos. Tuloy! Basa natin sunod-sunod nga, sabay-sabay. 1, 2, ready, sing! Sumunod naman, ready, sing. Sa akin basahan, ready, sing. O, sabay natin. 1, 2, ready, go! Ang mga bulong ay nagsisimula hindi sa pagsunod, kundi sa pagsuko at pagsunod. Simula pa lang sa una, pagsuko, pagsunod. Yun ang susi ngayong taong 2026. Pagsuko, pagsunod sa ating Panginoon. Meron pa bang final, Next? Wala na? Pangwakas na hamon. Hahayaan ko bang ang Diyos ang magtuwid ng aking mga hakbang? Tanong. Kayo na ang sumagot. Pangalawa, uunahin ko ba ang kanyang kaharian? Tanong. Bahala ulit kayo sumagot. Pangatlo, susunod ba ako kay Kristo na may panibagong tiwala at focus? Tanong uli. Iyang tatlong tanong na yan, kayo na po ang bahalang sumagot sa taong 2026. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Kung saan tayo ginigiya ng Diyos, doon tayo pupunta. Pagpalain po tayo ng Panginoon, ang inyo pong pastor, nagmamahalagi sa inyo. Sana naunawaan ninyo ang ating pinag-aralan sa umagang ito. God bless you all.